Yan. So bali magandang hapon for today's video na naman po tayo dito sa anong lugar ito, boss? Gitis. Sa Barangay Gitis po ano. Ito po ay farm lot na meron po tayong sakop na beach prawn. So dito po yung magiging nating shoreline po ano. Bali 70 meters shoreline po tayo. Start po tayo diyan sa may party na yan. Ito pong nag-upla na ito. Kagandahan po, meron tayong overlooking. Pag diyan tayo nagawa ng bahay sa taas na yan, tanaw po natin ng karagatan. Ito po yung pinakang karagatan niya. So dito po ay hindi po siya buhangin ano. Bali dito po siya ang ano ito ay bato. Yung anapig po siya na matigas. So ang daan naman po nito ay pwede po tayo ditong gumawa ng daan daw po, sabi nung ating guide. So sa tabi na ito, pwede daw po yan ipasiminto. Diretso naman po yan doon sa pinakang pathway doon na malaki rin po, napasok din po ang 4 wheels. Bali mamaya po doon tayo lalabas. Ipapakita ko sa inyo yung pinakang punduhan po doon ng pinakang karsada po na gagawin diretso po dito sa property. So ito po yung pinakang property na 10,900. Ito po sa may area na maraming nyug na ito. So tara po, pasukin natin yung pinakang loob ng property. Yan. So bali bago ko po pasukin ang loob ng property, ako nga po pala uli si Erwin Sibira ng Art of Field Realty 2. Ay muli na naman papasok sa property na farm lot na merong beach prawn. Tara po sa loob. Yan. So bali dito po tayo gumilid sa area na to. Pwede po natin itong gawing resort ano po, itong party ng part na to. So hindi naman po ito buhangin, talagang matigas naman po ang lupa. Yan, tinatapakan ko po, ay talaga po itong anapig. So hindi po siya yung matatalas na gasang. At doon naman po sa part ng kadagatan nito ay talagang buhangin daw po yan. So ito na po yung pinakang property niya. Ito po yung pinakang loob na ito na marami pong lamang pang mga puno ng nyug. So bali po ito ay meron tayong magiging frontage dito. Baka po ang frontage natin dito ay nasa 140 frontage po dito sa pinakang shoreline po ng dagat na ito. Ito na po yung pinakang shoreline niya. So papasok pa po tayo dyan. Adjust pa tayo dyan ng mga 20 meters na adjust pa natin. Bukod po dito sa 50 meters dito sa katubigan ng dagat. So ito na po yung pinakang ating property. So napakaganda po talaga ng kanyang property. Punong-puno po siya ng produkto na niyog. Saka napakarami po niyang fruit berry. Ano ito? Fruit berry nga po yung nakikita ko yun. Yun, parang rambutan po yung isang yun puno na yun. Meron po siyang fruit berry ako nakikita dyan. Yan po. Napakarami pa pong bilang ng nyug nito. Ang bilang para po ng nyug nito ay nasa 200 plus kapuno po. Ano? More or less daw po ang nyug nito. Mismong si guide na po ang nagturo po sa akin. So ang kagandahan po dito, meron tayong farm lot na punong-puno po ng produkto pa na niyog. Then meron po tayong beach na sakop na pwede po nating i-develop na paliguan. Ito po nung tag-init daw po tuwing summer, dito daw po ay maraming nadayo. At dito po ay pinaliliguan ng mga taong napunta. So bali titingnan po natin mamaya yung tubig niya sa dagat. Pupuntahan ko po yan. Ito po yung nasasakupan niya na farm. So kung inyo mapapansin po ay talaga napakadami po ng produkto pa ng niyog at kagandahan pa po mamunga. Meron pong matataas na part na ng niyog, then meron pa pong mabababa na malakas bumunga. Ayan po. Bali medyo masukal na nga lang po itong part na to. Gawa ng hindi na nga po ito naabyad ni seller. Pero ito pong property to, panalo po tayo sa presyo. Dahil meron po tayong 10,900 plus na square meter. Then meron pa po tayong beach prawn na sinasakupan. So ito po ay murang-mura lang na pinagbibinta sa atin ni seller. So bali ito po ay ang presyo lang po ng property na to. So ito po ay nasa 700,000 lang po binibinta sa atin. So napakamura po ano. At kagandahan po nito, ang title po nito ay TCT title. Solo title po. Napakarami pang produkto na niyog na nasasakupan. Then yan po yung dagat. Ito na po yung pinakang farm lot niya. Kung nyo mapapansin po, ay farm lot po niya ay talagang flat na flat po itong area. Meron man pong upland, yung may tinuro ko po sa inyong part kanina ng video, dun po yung parting upland. So dito na po yung kanyang maraming hardwood pa ako nakikita na kahoy. Yan, yung mapapansin po may mga batino na malaking puno ng kahoy na pwede po nating gamitin pampabahay. Yan. Andito po ako sa pinakaloob po ng property. Iniikot ko na po ang pinakaloob ng property at pinakikita ko po sa inyo. Kagandahan pa po mamunga ng nyug dito at napakarami po na tanim sa loob na ito. Meron po dito fruit berry, mangga, santol. Yan, hardwood na batino, malaking puno. Then iikot po ako dun mamaya sa area na yon. Papakita ko naman po sa inyo dun yung pinakang lutuan po niya ng kopra. Ito daw po ay nakaka-harvest pa sila dito ng nasa 5,000 kabuo tuwing 2 buwan. Ano po? At kagandahan po ng property na to
talagang uplat po itong area na to. Konting upland lang po dyan. So pag ito po ay nalinis natin, makikita po natin ang kagandahan ng area ng property. At napakaganda po talaga ng loob nito. Napakarami pong napapansin dito talaga na hardwood. Naglalakihan pong hardwood. At napakarami po talagang niyog pa na produkto nito. Kahit iikot ko po sa inyo, medyo masukal lang po itong area na to. Mapapansin naman po yung area na talagang napaka-productive po talaga ng ating farm lot. Yan. Bali, ikutin ko po ito lahat. Ipakita ko na po sa inyo ang pinakang status po ng lupa nito. Then, pwede po tayo dito maglagay ng fish pan. Yan po sa may area na yan. Fish pan talaga. Mayroon ba sakop ng fish pan? Tuturo ko sa inyo. So, bali ito po ay may sakop pang fish pan. Itong area ng property na 1 hektarya mahigit na ito. Yan. Inyo napapansin na po ano. Sa pinakalob na po tayo ng property. So, iniikot ko na po sa inyo ang screen na ito ay. Andyan na po yung ating mga puno ng mga niyog na productive po ano. May mga hardwood tayo makikita malalaking puno ng mga antipulo, batino. Yan, sa mga buyer po diyan na gusto po mag-inquire, makikita po ninyo sa taas ng screen natin diyan ang WhatsApp and Viber, ang ating contact number. Diyan na po kayo mag-inquire. At yung pong isang namin na YouTube channel po na Art of Field, so bali po siya ay wala na po siya ngayon. Hindi ko na po siya ginagamit sa kadahilanan po siya ay nahack na. So Art of Field 2 ang makikita nyo sa bago kong YouTube channel po na pinag-uploadan po ng mga murang property. Paki-like and subscribe na rin po para lagi po tayong updated. Papindot na rin po ang notification bell para lagi po natin nakikita ang mga video po natin na ina-upload na murang farm lot. So ito pong farm lot na to, panalo po tayo dito gawa ng meron po tayong beach front na sakop dito. Yan. So andito tayo ngayon ano, iniikot po natin itong farm lot na to na may sakop po na farm lot itong beach front. So dito naman po ay bibisitahin natin yung ating pong fish pan na sinasakupan po na sinasabi ng ating guide na nagsasabi sa atin dito na may sakop daw po siyang fish pan. Ang kagandahan po nitong property na to ay hindi lang po tayo sa produkto ng nyug na marami dito talaga. Meron din po tayong karamihan po dito na hardwood na pwede po natin gamitin na pampabahay yan. Inyo na po makikita dyan sa ating screen. So bali tinataas ko na po dahil medyo masukal yung area niya, pero napaganda naman po. Plat na plat po itong area ng kanyang property. Kung inyo mapapansin sa screen na ng ating video, so yan, plat po ang pinakang area niya no. Napakaganda po ng reality ng pagkalupa na to. So panalo po tayo. Panalo po tayo sa property na to kasi masasabi natin na murang-mura lang po nito. Sa 700,000 mo, meron ka ng farm lot na meron ka pang palisdaan, meron kang beach na sinasakupan po ano. Yan. So, pupuntahan ko na po yung pinakang fish pan. So dito lang po sa dinadaanan natin na ito, medyo masuka lang po ano. Yan, pupuntahan na po natin yung pinakang fish pan na sinasabi sa atin ng ating guide na kasama. Andun na po sila sa unahan, medyo naiwan na po ako dito. Pero natutuwa po ako sa area nito, nawa na nakikita ko ay napakarami po niyang produktong niyog. Marami po tayo makukuha dito at yan po katulad niya, isang antipulong hardwood na yan, napakalaki po niyan. Yan po, niyo mapapansin, hardwood po na antipulo. Yan, so bali na dito na po tayo sa pinakang sakop niya na fish pan. So ito po yung kanyang property no. Hindi naman po siya mataas na part ng pagkalupa niya. So unhigh lang po siya, paahon, upland. Pero kung inyo mapapansin po ay talaga napakarami po niya produkto pa na niyog. Hindi lang po natin makita yung pinakandulo niya. Gawa ng mas lamang po ang mga kahoy na maliliit. Pero kung inyo makikita naman po yan, no, katulad ito, puno po ng niyog yan. So medyo mataas na po siya gawa ng kahoy. Natatabunan po siya ng kahoy. Ito po, mga niyog pa to. Basta ito po ay nasa 200 po mahigit pang puno ng niyog. So titingnan po natin dito yung pinakang fish pan na po ano. Papasilip po na po siya hanggang dito. Meron pa tayong fruit bearing mangga nasasakupan po dito. So napakaganda po talaga ng property. So pag ito po ay ating nilinis, makikita po natin ang kagandahan. Meron po tayong part ng overlooking dyan. Tanaw natin ang karagatan. Kita po natin dyan yung gagawin pong tulay ng Quezon. At kita po natin dito yung ating fish pan. Yan po yung fish pan po na yan. Yan na po yung sakop nating fish pan na yan. Isang pitak lang po siya na tubigan. So itong property na to mga ka-farm, pag ito po ay nating na-develop at nalinis, so napakaganda po ng ating property na to. Dito lang po ay wala pa tayong linya ng kuryente sa ngayon, pero kung solar naman po ang gagamitin natin dito ay talaga napakalakas naman po. Malakas po dito ang cellphone signal, smart globe dahil po may dagat po tayong sinasakupan dito, kaya wala po tayong magiging problema.
Yan po yung pinakang fish pan. Bali hindi ko lang po siya malapitan ano. Gawa ng medyo maputik po. Dito na lang po ako sa may gilid nito. Yan, papakita ko na lang po sa inyo yung pinakang fish pan niya. Yan, matanaw naman po dito, tumatagos din naman po sa ating screen ng video na yan. Ito. Yan, so bali ito na po yung fish pan niya. Then ito na po yung pinakang pilapil niya. Yung kinatayuan ko po ng piston na to. Ayan po yung pinakang pilapil niya. Yan na po yung i-develop na fish pan natin na pwede na po uling. Tayo nasusunari pala marami. Ang dami suso. Ito na po yung pinakang fish pan niya. Oh. Yan. Ito po ay may tubig ha. Take note po sa mga magtatanong dyan na fish pan daw na walang tubig. So ngayon po ay low tide lang. Pero pag po high tide, napupuno po siya ng tubig. Gawa ng pilapil po niya, umaapaw pa dito ang ating tubig. Yan. Ito po ay dating may hulog na. Isang pitak lang po ito na malaki. So atin na lang po ito ngayon na i-develop uli para maging maganda itong itsura ng fish pan na to. Yan, dito na po tayo. Then pupuntahan ko naman po doon sa may harap yung pinakasako po niya na beach prawn ano po. Yung pinakita ko sa inyo sa start ng ating video. Samahan niyo po ako sa pagpunta naman doon sa ating beach. Papakita ko naman po sa inyo yun. Diyan po sa may area ng kabila na yan, kung inyo maririnig po, andyan po yung karsada na. Yung pinakang tinuhog po nung tulay na punta po na Quezon, yung pinakang malaki po na tulay. Yan, kinig naman po natin ang andar ng motor dyan. So baka ang layo lang po dito nung karsada dyan sa kabila na yan. So nasa 100 meters lang po tayo mula dito. Tapos dito naman po sa likod, then pwede naman po tayong gumawa din dyan ng daan po talaga natin kasi yung pinakang dagat wala naman po nagmamay-ari niyan. So sabi din po ni Kagawad na nakausap namin dito, okay naman daw po ang gagawing karsada sa pinakang tabi po nung shoreline nung karagatan po ano. Matigas po yun, hindi na tayo magpapadevelop doon, papatambak. Gawa ng ang bato po niya ay flat na rin po siya. Yan, so bali ito na po yung pinakang lutuan niya ng lukad. Bali dadaanan ko na po ano, yan yung mga bunot. Nakikita naman po natin na marami talaga siyang hina-harvest. So nakagandahan po nito talaga. At dito po sa lugar na to ay napakarami pa po niya talagang nyug. Yung mapapansin po talagang punong-puno po ito ng produktong nyug. Mga fruit bearing mangga. Yan, may malalaking puno po ng batino. Yan, yung mapapansin po. Ito na po yung pinakang kanyang halutuan ng kanyang lukad. Yan o. May bubong naman po siya, yero, kaputol. Yan. Ito na po yung pinakang ano. Pupunta naman tayo dun sa pinakang area po nung sakop niyang na beach. Papakita ko naman po sa inyo yung pinakang buhangin na. Yan, dito sa area ito, dito po yung naduong yung mga bangkang nangingisda. Bali, pupuntahan ko po yung pinakang dagat niya no. Ito pong nilalakaran natin ito. Hindi po siya putik no, hindi ako nalubog. Bali siya po ay buhangin. Marami lang pong bakawan pero kaya naman daw po i-develop yan. Ang diskarte lang daw po diyan, utay-utay lang aalisin ang puno ng bakawan para po gumanda. Mawala po yung mga puno-puno na yan. So dito po yung pinakang tubig niya. Napakalinaw naman pala nito. Hindi po siya mabato no. Bali yan, nilalakaran ko na po. Talagang buhangin-buhangin lang po yung pinakang tubig niya. Yan. Hindi po siya putik. Malalim lang. Ito na po yung pinakang tubig dagat niya no. Yan, bali siya po ay buhangin po siya, white sand po siya. Ngayon na hindi lang po kita gawa ng medyo na high tide na po ano. Dito lang po ako sa may area na to. So napakalapit naman po. Basta 70 meters po tayo, shoreline po. Andun sa may taong nakatayo na yon. Doon yung pinakang farm lot na marami pong niyog. So makikita naman po natin ang buong video niyan pag napanood po natin. Dito na po yung dagat. Doon po yung Quezon na mapapansin po natin yung kabilang lugar na yan. Yan na po yung Quezon. Dito naman po yung alabat sa area dito sa kabila, dito sa may area na to. So bali papakita ko po sa inyo, pipistuhan ko po doon sa kabila po at medyo high tide po, malalim ng tubig. So yan po. Babalik na po tayo dito sa may kasama ko ito. Yan, ito po ay white sand ang buhangin po dito. Napakaganda po nito sa mga investor. Pag po ito ay dinevelop, so maganda po ang ating farm lot na may beach na sinasakupan. Yan po. Bali white sand, napakaganda po nito. White sand po yan, buhangin na yan. Pupuntahan ko naman yung pinakang kabila naman po. Yan ang kagandahan po niya dyan. Meron po siya dyang overlooking po tayo dyan. Ano? Yan sa may part na yan.
Kung dyan po tayo dadaan, medyo masuka lang o overlooking parts po tayo dyan sa may area na yan. Yan. Yan, bali dito naman po tayo pupunta sa kabila naman po, ano. Papakita ko na po sa inyo dito naman yung area po ng na high tidean pala ngayon. Hindi dito kita bus yung tulay, ano? Hindi kita yung tulay. Yan, ito po ay nadadalhan pa ng ating property. Itong area na ito. Masasabi ko po dito sa ating beach na nasasakupan na to, kagandahan po nito, hindi po siya yung batong matatalas. Kung inyo mapapansin po, siya po ay yung anapig. Anapig po siya na white sand. Ano po? White sand na anapig siya. So dito na po yung daan niya. Pwede na po dyan magsiminto sa may part na po na may tambak na yan. Gilid po. Yan po yung overlooking na yan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na sinasakupan pa ng ating property. Na nadadalhan po ng 1,100 square meter po na farm lot. Ano po? Ito naman po yung pinakang dagat na po niya na sinasakupan na sinasabi ko sa inyo sa kabilang area. Ito na po yun. Bali, white sand pa rin po siya. Kung yung mapapansin po, ay buhangin pa rin po siya, matigas. So napakaganda po. Ito po ay napaka white sand po ng buhangin na to. Wala po siyang kakabato-bato. Malinis na malinis po ang area ng pagkabuhangin niya dahil siya po ay yung white sand nga po sinasabi ko sa inyo. So ito po ay pwede nang i-develop o utay-utayin lang po natin, alisin dyan yung mga bakawan na yan. Kagandahan po nito ay may malalim na part na po tayo kagad dyan sa may unahan na yan. Ano po? Tas dito naman po sa area na to, kung nyo mapapansin, ay siya po yung anapig na bato po, na hindi naman siya yung matatalas o matatalim na bato. Yan. Bali ilalapit ko po, pupuntahan ko itong mga bato-batong ito para maipakita po sa inyo na ito po yung bato na hindi po matalim, yung hindi po matalas. Maganda po itong batong anapig na to. Yan. Yan. Papakita ko po sa inyo yung pinakang bato niya. So bali siya po ay kinis po. Ayan po. Kahit po siya ay tapakan natin, yan, tapakan po natin ng ganyan. So siya po ay matigas. Hindi po siya yung talagang batong malambot. Ano, plat na plat po siya. Yung area na yan, kasama ko. Nangunguha po siya ng suso. Yung pang ulam daw po yun. Yan. Yan po yung bali karsada na po yung sinasabi ko kanina papunta po doon sa pinakang beach front po, ano, yung may farm lot. Ito na po yun, yung may boundaryhan na yan, kabila na yan. Ganyan lang po kalaki yung pinakang barangay road po dito. Diretso na po yan doon. Then mamaya po ay pasisilip ko sa inyo dyan yung pinakang may iniwanan po namin ng motor. Yan po yung pinakang karsada niya papunta po doon sa pinakang loob po nung ating pinuntahan kaninang property. Hindi diretso na po tayo, dito lang ako dadaan sa medyo masukal na ito para hindi po gasinong maputik. Yan na po yung barangay road. Then papakita ko po sa inyo pinakang bungad naman po doon sa karsada. Yan, bali ito na po yung pinakang barangay road po niya, no. Pero po ito ay ongoing na po itong gagawin. Gawa ng meron na po itong budget. Makatapos lang daw po itong ngayong eleksyon. So ito po ay sisimintuhin na diretso po dun sa ating malapit na dun sa ating property. Na pinabibinta po sa atin na 10,100 more or less daw po yun, ano. So may putal po siya. So hindi ko na lang po nakuha medyo yung pinakang putal o yan po ay mahigit po 1 hektarya. Basta 1,900 daw po square meter yan. 10,900 square meter po. Ayan, ito na po yung pinakang iniwanan po namin ng mga service po namin na motor. So ito po yung barangay road po niya na karsada po. Napasok naman po ang ating 4 wheels. Yan. Ito po ay dito ay naputol lang po sa ngayon. Pero dun po sa may unahan na yun, yun po ay simentado na. Ito po hindi pa nasisiminto sa area na ito. Yan, bali po yun po yung aming service. Nasa simento po naka-part. Yan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina sa video na daan po na simentado na papasok sa ating property. May budget na po ito. So tatapusin lang na po ang eleksyon, sabi ni Kapitan, ididiretso na po ito
karsada na ito. Dahil yan po ay dinarayo po yung dagat dyan na mga nangingisda. Dito po sila nadaan sa area na to. Yan po mga motor na yan, sa mga nangingisda po yan dyan sa pinuntahan natin na farm lot na mayroong beach na sinasakupan po. Ano? Yan. So bali dito na po yung dadaan palabas. So punta naman po tayo sa pinakang yung pong karsada patawid ng buwan po ng Quezon. Yan po ang kagandahan ng ating property na to. May access po tayo ng sasakyan. Papasok po sa ating property na pinabibinta po sa atin ni seller na 10,926 daw po yun. Hanggang dito na po ang aking video. Salamat po.